So, okay. So, the topic yesterday is all about creating sales invoice and managing multiple books. And then, as you all know, ako, when I started as a freelancer, I'm using Canva. So, who among you using Canva? Tama ba? So, lahat tayo guilty dyan. So, the first thing na lagi kong ang hinahanap nun is meron bang isang software na I can create my own invoice na maganda naman siyang tingnan sa client and also tag as sa books ko na din. So, as you can see, again, ulitin ko kasi kahapon may technical issues. Mukha naman siyang okay, tama? So, ganyan lang itsura ko na nag-start ako 2021. Pangalan, then amount due. Ayan, gawa-gawang ano lang yan, account number. Baka padala niya ako ng pera dyan. Hindi ko account number yan. Pwede naman, Gcash ko na lang, okay? Yan. So, pero hindi siya nakakonect sa PIR or any accounting software para sa ating bookkeeping. Just basically sending the invoice to the client. Okay? So, and this one, ito, papakita ko sa inyo mamaya yung actual invoice ko sa client para mas ma-appreciate nyo siya. I'm willing to share naman. Hindi naman nang sa alam nyo na recruitment fee naman talaga ako. Headhunter talaga ako sa mga clients. So, once you have this CFO engine, makikita nyo mas maganda. Tama ba? Mas maganda siyang tingnan compare sa, then may logo, di ba? Gusto natin yan na may logo tayo. And then, so saan tayo mako-contact? Then, date, invoice, due date. And the good thing about this one is, ayan, meron ditong option na from $100, mako-convert siya sa peso para pag natanggap nyo siya sa local bank, eto talaga yung natanggap nyo. Tama. Diba? Ito kasi dito wala. Tapos matatanggap nyo siya sa Wise in peso. So this one, once you book sa Automate, makikita nyo naka-peso siya. So mamaya mas ma-appreciate nyo siya. Okay, are we all good dito sa itsura? So sino dito gusto magkaroon ng ganyang itsura ng invoice sending to the client? Mapa freelancer ka man o business owner? So, ayan talaga siya, yung isang key features na nagustuhan ko dito. Ba maganda? Okay. So, let's proceed. Okay. So, this is my staging account and this is the actual account. So, I have two account kasi tinry ko rin sa company ko mismo yung account kung ang in-avail ko is yung growth plan. For those of you who will sign up, I can give you my referral link para kayo din soon nakapag-refer, may 10% referral just in case. And then kayo din, you can have your own bookkeeping firm soon. Kaya ko rin kayong i-guide how to land clients local and paano nyo siya ipapackage. But pati pricing. So, when I start using this, so syempre ang unang itatanong, of course, pa nag-create kayo ng account, is yung subscription. I want to highlight this one for those of you. Siguro sa iba mahal yung 1.8. Pero again, if you're a freelancer na kumikita ng $1,000 o 1.5, I think 1.8 is malaki na. Tama ba? And later on, malalaman nyo kung bakit tingin ko fair enough and valuable naman yung pricing. So bakit dito kayo dapat magpo-fall pag freelancer or agency kayo or company kayo? Kasi meron ditong multiple currency. So most of you may clients sa peso, may US, peso kapag may local client na kayo, then AUD. Clear po ba dito? So kahapon, nag-sample tayo ng isang invoice. I'll give you the exact sample that I'm going to show you how I invoice one client, international, para mas ma-appreciate nyo siya. So here you can see some dashboard. Yan, ito yung makikita nyo sa monitor. And then business, sa business, normally yung basic features lang naman like other accounting software, there is some sales and purchases. So dito, contacts, ang contacts, it means supplier or client yan. And then merong quotation kapag pang PPO, di ba? So sales, and then POS, and then purchases. So ito lang muna yung highlight ko para hindi overwhelming. Yung mga pumapasok pa. Then, yung may nagtanong kahapon si Miss Amy, syempre excited si Miss Amy. May report daw ba? Meron, may banking din, may report. And then, of course, ang pinaka-highlight talaga ni Automate is yung tax. Mamaya makikita niyo yung key features mo. Okay, so today, ulitin ko lang, sales invoice lang muna tayo, tapos purchasing. Then we can see how it looks like sa FS and then dun sa tax filing, kung paano siya.
integrated in one software. So, if you're a freelancer, let's say freelancer ako, o business owner na lang para for some of you aiming to have a client international. Since Carmelita nandito kahapon, may client na siya sa local. So, example, I will be client. So, ngayon is, ano na, di ba? Madalas billing na kasi tapos na ang month. Pero before you create sales invoice, make sure you create contact. Contact means client tsaka supplier siya. Para hindi na kayo babalik. So, di ba sa QuickBooks ganun din naman, set up muna kayo ng supplier tsaka vendor. Tama ba? Client. So, same lang. Kunyari, magbibil ako kay ano. Mm, yeah. And then, USA. Kunyari, USA yan. Then, if you have question later on, I can entertain. Although, I will be honest, I'm also exploring the software. Pero yung basic, as in basic bookkeeping, nakaka-capture niya na dito. So, e-living. So, yung client, kunyari, eliving@gmail.com. And make sure complete yung mga data para, again, hindi na kayo pabalik-balik. Kasi lalabas yan sa invoice. So, kunyari na lang, number yan. Ah, ah, billing for bookkeeping for November 2025. Billing, and then, bookkeeping services na lang. Kasi ano to, pinaka. So, save. Kulang ako. So, NY. Okay, so again, ulitin ko, before mag-create ng invoice, punta muna kayo sa contacts para pag nag-create na kayo ng actual sales invoice, dito na. So, dalawa yung papakita kong sales invoice, isang peso tsaka isang local, ay isang local tsaka international para mas ma-appreciate yung multi-currency. Okay, so dito makita yung ano. Create invoice na tayo. Okay, nakaka-follow po ba class? Nari, nagle-lesson si teacher ha. Okay, ilan na tayo? Maraming tayo. Miss Janice, if I could ask for help, sana makuha mo yung mga names ng attendee para lang mabalikan ko sila later on, ha, kung sakali. Just in case lang, ma-miss ko sila. Ma-miss, o, di ba? Ayan. So, ngayon is 9. So, due date, siguro due date natin sa Friday. And then, dito, kahit wala naman ng info, pero malamang 7 days. Kung 7 days term yan, mag-automatic na pa siya. Yan. Wala ko nag-automatic siya. 7 days. And then, kanina sabi ko, Living Science. Ayan na siya si Living Science. So, international client. Okay, so yung purpose ng pag-include ng company para dito siya lumabas. Okay, hindi naman siya VAT. So, dito, of course, USD, gusto natin yan. So, as a freelancer, magbibill tayo kay client ngayon ng sample, quantity. Ang quantity, kunyari, per hour tayo, $160 per hour at $10. Let's see kung, ayan. So, tama, 160 hours. So, natin yung 160 hours full-time. Tama? Nakukuha po to. Tapos $10 yung rate natin, happy rate natin. Pero before that, maglagay tayo ng services na bookkeeping. Since dito sa item description, wala pa. Let's add bookkeeping services. Dito, guys, huwag kayong malito. Ako rin, nung una nalito. Lagay nyo lang dito is services. Alphanumeric lang siya, 2025. Unang services mo siya, kunyari 001. Kung dumami yung services nyo, 002. Pero para lang ma-set siya, bookkeeping yan. And then, ito pinaka-importante, dito we have some different services. Pero as a freelancer, dito tayo magpo-fall services. Tama ba? And we're offering services professional. Madalas ganyan. Unless may other kayong services na offer, kung gusto nyo other services, but basically for the sake of this session, services lang muna tayo. So, dito,
USD, lagyan nyo na lang 1, hindi naman kailangan correct agad dyan. Then, save changes. Ang kailangan nating ma-setup is, ay, meron na daw, ano pala, may na ano na daw, may bookkeeping na siya. Anyway, ayan, bookkeeping na siya, services, ulitin natin, 160 hours for $10. Yan, so dito, kung na-set up nyo ng tama, lalabas tong zero kasi wala nang VAT international. Tama po ba? Mamaya, pakita tayo sa peso para may VAT. So, gusto ba natin kumita ng 94,000 a month? Nakaka-motivate ata ito. Mas gusto ko ito, di ba? 94,000, kung may client ka 1,000 full-time, you can earn 94,000. Tama? Yan ang rate. Ang maganda dito, may conversion. I don't know kung yan ba yung rate sa Pilipinas ngayon, but ito yung purpose niyan para at least alam niyo na agad yung kikitain niya para hindi na kayo matulog sa sobrang happy. Di ba? Parang 13 month. Parang sahod na to ng isang manager, CFO. Pero kaya yan. Yan talaga yung current rate, happy rate. So, fractional CFO, $10. Kaya. So, lagay nyo lang to and then generate the chosen lang. O, pag may na ganyan kayo nakita, balikan nyo yung chosen. Baka nagkamali daw ako ng dito. Bookkeeping. Tingnan ko lang ulit. Bookkeeping, tama naman. Dito, sales services, ulitin ko lang. Punta lang kayo doon, may option naman to check, zero rated. Balik-balik lang kayo. Lagi nyo lang tingnan yung mga icon na services. Yan natin, sana mag-okay na siya. Okay? So, ano nakikita yung difference dun sa Canva? So, now, I can send this PDF file to the client na maayos. I forgot pala, wait lang. Pwede nating lagyan dito. Sa remarks, don't forget, bookkeeping, kasi wala dun eh, for November 2025. Tapos, pwede rin kayo maglagay dito ng bank details nyo para kumpleto na si client. Okay? Di ba sa kanina sa Canva, dito pinakita ko may details. Yan. So, dito may accounting ako dito. Pwede nyo lagyan. Ako nilalagyan ko sa isang client. Alam naman niya na yung ibang platform kasi yung gamit niya. So, kahit di ko na ilagay. Pero for the sake of, as a newbie, don't forget to put remarks and yung bank details. So, dito kayo babayaran para hindi na ipabalik-balik. Okay? So, dito siya lalabas sa baba. Ayan, ayan o, remarks, bookkeeping services for November, bank details, and so on and so forth. Okay? So, para ma-motivate kayo mag-send sa client. So, isi-save ko siya para makita natin how it looks like dun sa dashboard. Okay tayo sa creating sales invoice. Madali lang ba siyang gawin? And ang accountant, same lang yan sa mga other platform. Basic navigation. So, ako din yun yung nag-stop sa akin dati para gagamitin to kasi nahihirapan nag-navigate. And then naisip ko, pare-pareho lang lahat ng software. Basic na lang yan. Magkalikot lang tayo. Nangalikot lang si Miss yan. So, ayan na yung sa ating sales for December. Sa dashboard, may sales daw ako 94. Ayan. Yan. Naku, nagkakitaan na ng income. Sabi ko nga, actual kasi to, ni-record ko yung mga dati kong transaction. So, ang target is 3 and hindi pa din. So, kulang pa din yan. But ang goal kasi, as a business owner, as a freelancer, nakikita mo na yung income mo, receivable mo through this dashboard. Tama ba? Unlike kapag magsisend ka ng isang ganito lang sa client mo, i-record mo pa siya sa QuickBooks. Ito, tama ba? Mag-PDF file ka sa Canva, then record ka sa QuickBooks. Why not? Nandito na rin siya. Nakaka-follow yung purpose of having one platform na valuable sa inyo. And again, gusto ko to kasi napapractice yung bookkeeping skills nyo. Diba? Basic. Kayo mismo nagpa-practice ng inyong bookkeeping as a freelancer. What more kung client nyo pa siya? That's the goal, okay? So, let's go naman sa local para mas makita nyo din. So, local na client para kita nyo kung peso naman. So, balik tayo. Meron na ako ditong isang client na ilalagay. Sana nandito siya. Ay, wala pa. Sige, ilalagay. Sige, kumaha ko na. Local naman tayo. So, same. Create invoice. Due date. Lagyan natin ng term, 7 days. Huwag natin pahabaan ng terms. Normally naman, mabibilis sila eh.
Ay, nandito na. Kunyari, eto. Accounting firm na nagpapahanap ng mga tao sa akin. So, normally, pag Pilipinas, o ang kagandahan ulit dito, multi-currency. May peso ka din, tama? Hindi ka na ulit magka-Canva, dito ka na rin magsisend ng sales invoice. So, recruitment, pinaset up ko na siya. And then, kung ang charge ko na sa kunyari is 50,000. Yan, yan. 50,000, hindi pa kasama yung VAT. So, ang charge ko sa kanya, 50,000. 56,000. So, dito mo makikita. Nakaka-follow sa local, same lang. So, kaya may VAT kasi local, di ba? Maglalagay pa tayong VAT. Kaya may option dito. Yung kanina wala kasi international client, tsaka USD. Dito naman, peso, same. So, generate lang natin. And ito na ipapadala ko kay client for the billing. Meron na ring option soon na ganyan. Ipapadala nyo, di ba? Gusto nyo ba yan? May naka-template na. Hindi ko pa natatry mag-send kasi wala na ako-actual bidding. Pero itatry ko nga na sige nga. Sabihan ko kayo, parang inaayos pa to sa back-end eh. Pero ang goal natin is, tinan mo, ayaw niya. Naka-automate na kayo pagdating sa sending emails. Pati to. Pwede nyo nang kopyahin kahit i-email nyo lang sa client. Magawa kayo sa Gmail nyo, di ba? Same lang, tama? At least formal plus ito, kaysa sa Canva. Again, ang purpose, hindi na siya nagka-Canva, tapos nare-record nyo na siya sa own accounting software nyo, whether you're a freelancer or a business owner. Kasi at the end of the day, you will file your taxes. Follow po, sales invoice ng local. So punta tayo ng mabilis lang sa purchases. Same, eto, may sample akong resibo dito, lahat nagtatago na ako ng resibo. So, ayan, naipunan na ako, hindi na ako nakapag-record. Yes po, BMBA po ako. So may withholding tax po ako, tapos may tax ITR. Yes, mag-ano rin yan mamaya sis, nasa advance fee. Susunod na topic natin yun yung tax. Ano lang natin to. Pero makikita mo later on kung ano yung features na sa tax. Oo. So, dito, record bill tayo, same. Siguro I'll give you, may naka-record na kasi ako mga pagkain dito. Pagkain, mga gasoline. Walang imit lang natin since Nancy. Okay. So ngayon, date, same lang. Kasi medyo pag pumili naman tayo, same day, tama? Aha. Dito sa bill number, kahit wala naman pa muna. Pero eto, may sample ako M3. M3 gasoline. Pero again, pag nag-setup kayo dito, dapat sa umpisa na setup nyo na yung address. Saka yung PIN, dito lang hindi ko nagawa. Pero pag nag-setup kayo, kasama sana yung PIN para kapag nag-battery leaf kayo, and alam nyo na yon, di ba? Battery leaf, Alphalis, nandyan na siya. So, add tayo ng item. So, naglalagay na ako dito ng item description. Kung nakita nyo, bakit P? Purchases 2025-002. So, kinreate ko lang yung account na yun. Tapos, tinak ko na. Parang chart of account or tagging sa atin. Di ba alam nyo naman yan, SKUs. So, alam niyo naman sa mga accounting. So, para may code lang ako, ano na ba yung unang expenses to gasoline, toll fee, yan. So, hindi, gasoline tayo. So, magpo-fall kasi siya sa office administration. So, dito rin ako dati natagalan kasi hinahanap ko pa siya. But we're trying to improve pa yung mga specific, kasi hanapin nyo dito yung mas specific line item na expenses. Pero for dito kasi, naka-general, hindi pa masyado. I'll be transparent. May ibang account na baka wala dito lang. Meals, gasoline, toll, di ba? Alam mo, representation, so taxes and licenses. Dito kasi, nag-add lang ako dyan dito. Dito nyo siya makikita. Again, explore lang tayo. Dito siya makikita kung gusto nyo mag-add. Naka-record naman to para pag gusto nyo balikan. Pag na-stock up kayo, paano mag-add ng other expenses. Dito tayo sa custom classification. Ito yung tinatawag nating chart of account. Okay? Balik tayo. Dito sa business, pag na-stock up kayo, anong expenses? Business profile, custom classification, and then you will have different, ayan, nilagyan, eto inad ko na to kasi ito yung nasa FS ko last 2023, 2023 ata.
So, ito yung nasa FS ko. So, inad ko na siya. Tama po ba? Ito yung sinasabi ko nga na sana i-add sa mismo chart of account kasi ito yung naka-adapt sa Philippines. Ito mga, yan o, yan, tama? Mag-agree ba kayo? Ito yan, mga accountant sa Pilipinas. Common, no? Tapos wala pang salary, wala pa lang salaries dito. But, again, go back tayo doon sa purchases. Kasi dyan ako na-stock up dati. Sabi ko, ba't parang kulang? Para hindi na rin kayo magtaka bakit ganyan. Okay, balik tayo. So, dun po i-choose. Sana ako. Delivery expense ko siya na ilagay expenses. Sige, gasoline. And then, madalas, kung 1,000, tama, hindi naman, sa 1,000 gasoline, minsan 1,000, di ba? 1,000 divide ko sa 1.1. Dito, 892 sa resibo, 0.85. Tama po ba? Kasi may VAT pa yan. Domestic purchases, ay, ito ako. 892.85. Bakit mali ako? 892.86. Ano namagay dito? Wala pong discount. 0.85. O, 86 para ano? Diba? 86. Okay, 1,000. Di ba? Sa gasoline, minsan 1,000 naman. So, ganyan siya lalabas. Teka lang. So, 1,000, ayan. So, sisave mo lang siya. As easy as that. Kung gusto mo mag-track ng bill number, pwede naman. Pero, again, as an accountant, ginagawa ko, sinusulatan ko yung gilid. Kasi wala tayong voucher. Nilagyan ko lang ng note. Kunyari, 2025-11. Alam nyo na yan. Alam nyo na yung drill ng mga accounting. So, you can put 11. Ay, hindi. December na pala. December 005 bill. So, para lang meron kayo due date, same. Kung gusto nyong lagyan ng ano, i-import nyo yung resibo. Di ba? Para hindi pa kalat-kalat. Gusto nyo ba yan? Yan. So, pag magbo-bookkeeping kayo, gawin na lang yung practice yun. Suppliers not required. Supplier, sabi ko nga, required. Yan. So, si M3, okay. Okay? Okay po ba? Na-record na natin. So, nandito siya. Yan. So, next session natin naman yung, dito lang tayo magsa-stop. Pero, again, ang purpose natin is makita sunod. Syempre, pag na-encode na natin, bukas na lang ulit yung another session kung ah, FS. Pero, ang goal natin is makita yung performance as a business. Tama? So, again, gusto kong gamitin yung si Automate software kasi ito yung lagi yung sinasabi. Hindi ako marunong mag-bookkeeping, Miss Yan. Hindi ako makakuha ng client international, Miss Yan. Hindi ako makakuha ng local client, Miss Yan. So this one will solve your problem of getting clients kasi you know how to do it on your own. Tama po ba? Para na kayong ano dito, accounting manager ng sarili nyong business. Even you're a freelancer, you're doing bookkeeping on your services. Kasi ang lagi nyo sa sabi, hindi ako marunong, minsan hindi ako makakuha. Eh, why not tell the client, I know how to do bookkeeping. I can encode sales invoice, purchases, and I can read financial statement. This is the sample. Actually, I'm using Automate as my practices. Same lang yan sa QBO at saka Zero. So, I'm using Automate Singapore-based software. Malay nyo, Singapore client pa yung kausap nyo, why not? Nakukuha po. So, this one, medyo, again, dito, as an accountant, as a practitioner, ako, even ako nang ginagamit. Baka andito si Miss Karen, si Miss Emma. Ang hinahanap ko pa lang dito, i-add ko sunod sa features, is dapat pag nakita ko to, nandito na yung breakdown ng lahat ng expenses, yung nakita natin kanina. Tama ba? Kasi ngayon, ang nangyayari, pag kilik ko pa ito, may pipindutin pa ako ulit na isa, tsaka pa lang siya lalabas. Tatlong layer pa. Isa to sa gagawin namin iba pang process na mabilis nung makita sa labas yung detailed per income. Tama? Tama po ba? Yun yung gusto nyo. Yung ano lang, yung, ito kasi ano nandito lahat sa admin, lahat na expenses puno. Dapat naka-breakdown siya ng mas isa-isa. Yung nakita ka ninyo kanina. Nakaka-follow po. Di ba? Mga accountant naman tayo siguro by profession. Sa mga hindi pa nakahawak ng FS, etong magandang pag-practice nyo. I'm telling you, kapag na-master nyo to, ah,
Ibig sabihin, you can get local and international client. Kasi pareho lang yan ng approach. Navigation, process, flow, same. Ang kagandahan lang dito again is, dito, of course, after nyo ng, ayan, mag-year end na tayo. O, sabi nyo, ay, si Miss Yan makaka 1 million na. Charot. Makaka 1 million na si Miss Yan, milyonarya na siya. Ayan. So, dito naman, as a business owner, parang naghang ata kayo. Kayo pa ba? Naghang ba ako? Naghang? Ano lang to, overview lang to sa tax ha. So again, ang goal natin is if you're a freelancer, you have an option. Dinesign siya. Pwede kang freelancer, pwede kang business owner. So in this case is ano ko sa company, ang kagandahan nga, sabi ko nga sa inyo, nung third quarter, nung November 29, nagpa-file na kayo ng tax. Kapag nagdudo kayo ng bookkeeping ha, 'di ba? Pag nagbo-bookkeeping kayo ng sa inyo, makakuha nyo na dito yung BIR form na ipa-file nyo. It's up to you na lang kung magde-declare kayo ng tama o hindi. Pero again, the the opportunity for us napakalaki kasi pinadali niya na. And even you can tell the client, na-encode ko na lahat ng resibo mo tsaka sales mo. Ito yung babayaran natin. Tax due, 57. Gusto mo ba magbayad ng 57 for third quarter? Malamang hindi. Alam ko rarason nyo. Napunta lang kay contractor, charot. Napunta lang kay ano yan kay alam nyo na. Di ba? Pero wag na isipin sila. Basta, ang importante, we serve the purpose of creating tax end to end. Nakuha niyo ba from the sales? Tapos, nagka-purchases tayo, nandito na lahat. Hindi na kayo manghuhula line item, nasan kaya ako isushoot yung form. Is yan. And then you can tell to the client upfront how much tax they're going to pay. Even you, alam nyo na agad. So, it's up to you. Kung de-declare nyo ng tama, i-adjust nyo yung sales. Huwag kayo, bawasan nyo yung sales recording nyo. Okay? Nakukuha po yung goal, tapos hindi ka na magkakamali sa TIN, sa address, sa email, sa RDO especially. And then, ito na, naka-tick mark na. Diba? So, ito yung pinaka-highlight talaga. Ito talaga yung nakita kong pinaka-valuable na. Aside from, ayan, no, hindi pa tayo tapos guys, inaaral ko pa yung withholding tax tsaka VAT kasi, di ba, withholding tax meron pa tayong pinafile. Tomorrow filing, tama? 1601C, sino series 619E bukas. Tama po ba? So dito kasi wala pa ako ni-record na withholding tax kaya hindi ko mapakita. Siguro soon, tama ba ng mga deadline? Dapat matandaan kayo Magpa-file ako bukas ng 2 local. So naka-schedule na yan. So soon, ano naman, yung purchase report, meron tayong option na pwede nyong magawa ng that file yan. Soon. So ano pa-teaser ko lang to sa inyo pero ah again, if you again see the value of this software, grabe yung binigay niyang save na time sa mga gustong lalo mag-file tax. Ano ko? Tax filing. Nasa na? Yan. Soon pa yan, pero next session na lang, dun lang muna tayo sa purchases. Okay? Yan, magkakaroon ng generation file dyan. Yan, pwede kayo mag-generate dyan ng file soon. Ng that file, para yan naman yung encode nyo sa battery gift. Okay? Question so far. Post lang ako doon kasi baka ma-overwhelm kayo. Sales saka purchases lang tayo. Okay, sa susunod na session, baka magtawag na ako ng call a friend para mas mapakita natin yung withholding tax saka VAT. And soon, ang maganda sa Automate, may annual report siya lalo kapag nag-audit na kayo. Hindi lang tapos pa pero makikita nyo, nakasulat na yung, isusulat niya na lahat sa annual report yan. Okay, question. How do you find the software so far? Sa mga nakakita, ano yung pinaka nagustuhan yung wow, okay yun Can you type? O nagugutom na kayo, dinner na kasi. Ano kaya ulam namin? Yan. Pwede sino mag-anit, Miss Carmelita? Yung mga Charis, Cherry Ann. Kahapon ko may local client diba? DIR form pa din, tama? So, makakakuha kayo ng client, even mga freelancers,
makakakuha kayo ng clients sa real estate tsaka insurance agent. Kasi kaya nyo siyang i-book quick doon ng mabilis. Mami, yes. Question. Mami Ems? Nakamute ka po, Mami. Take note po na sa ano lang, services pa lang po tayo, wow. Wala pa po kami sa manufacturing, wala pa po kami sa restaurant business. Baka may magtanong, pwede po ba yan sa restaurant, sa manufacturing? Wala pa po. Nasa service-based business pa lang tayo. Mami, ano ka? Pamute po. Mami? Yung forms din. So, yun yung nakita nyo. So, again, if you would like to try the software, pipicturan ko na lang kayo para in case gusto niyo ng 20% discount, ano yan, i-check yan, i-explore the opportunities of using it as your own business. I-claim nyo na magkakaroon kayo ng accounting firm nyo on your own. Kasi pwede kayo mag-serve ng different client. Kaya dito guys, ulitin ko lang, kahapon may nagtanong para masagot ko din. You can add as many business here, pero kanya-kanyang subscription. So kung magiging bookkeeping firm kayo, add lang kayo ng add, same process. May iba lang nasa stock pag nagre-register, pero let me know kung ano yung na-encounter yung problem. Pero dito lang siya lahat. Mag-add kayo ng business. Yan. Meron dyang option. O like dito na lang tayo. Ayan, add business. Ito yung staging account ko. Ito yung sa isang construction. Although next year pa kami magsa-start, pero ano na siya, na ito yung gusto niya. So pag nagkaroon na, ito, pag natotoo yung construction ko, matuturuan ko kayo kasi actual yon. Meron na rin siyang option dito na soon by function kasi 'di ba alam niyo naman yung construction. May gusto nila merong per project. Nakita ko may option na siya ganun. Ano ko na lang. Pag actual na yung nire-record ko na project, sasabihan ko kayo, kaya kong magtanong. So far ngayon, ang kaya ko lang as an agency owner, service-based, kasi yan yung ginagamit ko ngayon. Mami, yun pa, hindi pa namin to natatry iba't ibang branch kasi nga mangyayari baka iba-ibang company per branch. Wala pa kami dun sa ganung level na per branch. Take note na lang po namin yung concern. Again, ang business model pa lang po namin is business industry is services saka freelancer. Accounting firm, tatlo po yung level na sinuserve pa lang. Okay. Itatanong ko pa po sa kay bossing kung kaya. For those of you na nandito, may question pa po. Tomorrow, I'll check kung may makakasama ako para sa tax. So, ipipost ko po yung yung automate link sa mga gustong mag-try ng account. Yep, hold on na. Mami, yes? Pwede naman po. Hindi naman po adjust siya automatic nakaling sa BIR. Ang purpose lang po, mami, ng paggamit mo ng software, ma-navigate mo siya at makita mo po yung tagging niya sa BIR. Not necessarily naka-report na siya for BIR. Kasi ang worry mo, kapag inavail mo yung system is mare-report ka. Hindi naman po. Ako hindi naman. Ang ginagamit ko lang siya for my own bookkeeping and at least alam ko lang yung tax na babayaran ko for the whole year. Tama? So next year, ipa-plot ko na lang yung gusto kong bayaran na for the last quarter sa ITR. Then at least ako, mayroon na rin akong books na mailalagay sa FS kapag hiningi ng odd ng ano ko na magse-certify. Tama? Hindi na ako mahihirapan.
Tama? So, yun yung goal talaga. Again, as an accountant, practice what you preach. And then every time may client kayo, pwede nyo sabi, ito mag-encode, ito yung FS, this is how it looks like. We're still on the process of improving some of the features like the FS that I show you. Kasi medyo, ano nga, medyo may some details na dapat align to sa business. But again, sinong gustong makakuha, ibigay ko yung, pwede na kayo mag-create ng account. Just go to automate.ph. Hold on na. And then you can avail the 20% promo. Ipopost ko tong link and then sa lahat na magta-try, I'm willing i-walkthrough ko kayo paano mag-login or mag-register kasi minsan masa-stack up kayo dun sa pagsa-sign up. May mga inaayos lang ng konti. Pero nasa stack up kasi yung iba kapag ah, hindi umuubra yung email like ni Miss Pinky kanina. Pero ngayon okay na, nakakreate na siya ng account. All you have to do na lang is navigate and explore yung tinuro ko. I-repost ko sa YouTube yon para mapanood nyo ulit dahan-dahan. Nakuha niyo po yung link? Let me know para makakuha tayo ng 20% discount do sa 5 users. Okay? Question? Karen, you have question? Si Karen, and then sino pa ba? Mami, ikaw may question ka pa. Miss Pinky, you have question? Si Miss Pinky nag-ano kahapon, nag-register. Kaya nang Kaya lang gumawa. gumawa. Itatry ko pa lang po, coach, mamaya. Sige, kahit gawa-gawa lang. At least, hindi ito. Okay? Sige, picturean ko kayo guys ha. Any questions sa mga humabol? Miss Irene, Bernie, Charis, Saniel, Teresa, Abigail, who else? Nora, Rita, Anak Becca, question. Janice, ikaw, may question ka? Pero you find it valuable naman. Find it useful naman. So kahit itry nyo na, kasi naka 7 days trial siya, within 7 days, itry nyo siya, tapos kunin natin discount na 20%. Okay, yung mga nandito lang makakakuha nun kasi kayo yung uma-attend, ha? Okay, and then pag may client na kayo local, let me know. Pati sa pricing, I can give you sample paano mag-pricing ng 10 to 15,000 per month. Para doon yung kukunin yung subscription. Ganun ang charging sa local. Huwag kayo papayag na mababa, lalo pag company. Kasi valuable yun kasi nakikita nyo na yung tax dun, di ba? May VAT relief. Tuhog-tuhog na kasi withholding tax. Kasi doon lang din naman ako natuto nung araw na gumamit ako ng QuickBooks Desktop. Same. Same lang yan sa QuickBooks Desktop. May option ka withholding tax, may VAT ka, tapos nagre-report ka sa Excel ng VAT, di ba? Mano-mano. This one, nakatag na siya, so you can post VAT relief and withholding tax. Even creation of 2307. Ano po yung ibang CC 25? Filing of tax pa lang yun, wala pang bookkeeping. Pag filing of tax, 25. Imagine magpa-file ka ng tax. Ganito Sige, sampulan nyo na lang para magkaroon kayo ng idea paano kayo kikita. Kung 2.5 yun, yung subscription 1.8 or tanungin nyo kung gusto nyo kumuha ng discount, dito, gawa kayo ng account. Mag-add lang kayo ng account dito. Saan na ba yun? Sample lang natin. Para makita nyo na kung 2.5 yung singil nyo doon, gawa kayo ng another account. Dito kayo maglagay ng mga numbers kung ano yung gusto nyo i-declare. Tama? Tapos, play around yung numbers o anong gusto mo bang i-report. I-encode ko lang yung sales mo. Tapos, makakapag-generate na ako ng tax form. Filing lang pala ng tax kailangan niya. Tama? Easy na. Kasi ano na siya, embedded na siya. Encode nyo lang yung sales. Kung may expenses siya, you can have an option to file their tax. Ito naman yon dito since natanong nyo na yan. Kaya nga may individual dito, ayan no, may mga mixed earner, single, 8%. So, kung meron kayong kliyenteng, ang madalas, ang kliyente rito, insurance agent, professional, ng ahente. So, hingin nyo lang yung income niya, encode nyo yung income niya, makaka-generate na kayo ng tax form 1701. Imagine.
Okay? Kung 1.8 yun, 1.6, edi kahit pa paano may kita kayo dun, kahit maliit lang. Di ba? Try natin na paalam pa natin kung mas mapapababa. Pero multi-currency kasi yung kanina. Pero kung gusto niyo lang local, you can avail the 800 plan. So, ito na yung sasabi ko kay dun sa ano mo, sa kliyente mo. Ano, ipafile ko na, ito babayaran mo. Nakuha? O, hindi ka na mahihirapang manghula-hula ulit ng form. Ito yung babayaran mo. Okay? So, ganyan lang siya kadali. Ang opportunity sa atin, napakalaki. If you will just learn the soft, just ano lang, gusto ko lang gawin yung take action nyo, explore nyo siya. Kasi training ground nyo na din to sa kahit anong software. Plus, naka-local kayo. Ang gandang try. Kasi lagi yung sa QuickBooks. Kailangan nga natin ng client, di local, mag-client kayo ng local. Two birds in one stone kayo. Okay? Okay, tomorrow, anong gusto niyo topic tomorrow, 7 p.m.? Tatawagin ko lang yung kasama ko para sa tax. Dun sa withholding tax, gusto niyo yon? For example, may withholding tax naman. 1 month lang po, Miss Mela, ang ano, per month siya kasi nga, bakit per month? Kasi nga, yung features ng FS, ng tax, nandun na siya embedded. Ang binabayaran natin doon yung efficiency ng software. So, might as well charge the client 3,000 para sa yung excess. 3,000 less 1,800. Hindi ka naman napagod. Nag-encode ka lang. Nakuha. And then, pwede mo siyang makitaan niya, uy, yung galing ang bilis mo mag-file Hindi niya alam, may magic ang ginagawa doon. Kahit minutes, makita mo magkano, di ba? Tawa si Pinky. O, di ba? Kahit nakapikit ako, Miss Yan, babayaran mo 20,000. Given your sales mo, ito. O, di ba? I-play around mo naman yung sales, editable yung sales eh. Di ba? So, nagmukha kang matalino. Ayaw niyo mo. Coach, hindi na mag-work back. Oo, di ba? O, tama ka dyan. Nasagot mo na. Hindi ka na mag-workbook ng figure kasi naka-template na siya. And chance of error, napaka-minimal. Okay? Gets? Okay. Let's get out. Charot. Sex bomb talaga. Okay. Tomorrow, hanap lang ako ng collab ko bukas sa team. Kasi as much, ano lang, gusto ko man kayo tulungan sa ibang part, hindi ko pa nagagawa yon. Hanggang doon ako sa sales invoice, tsaka creation ng ano, ng tax. But the withholding and VAT, we can go deeper. And soon, pag nag-annual report, mas ma-appreciate mo siya. Pwede na kayong magmukhang matalinaw. You can do annual report sa clients. Pipirma na lang yung CPA. May audit report na din siya. Message siya again, ano na yung link. So, sino yung gusto mag-avail, let me know para you can have the 20%. Kahapon meron na si Miss Pinky, si Carmelita ata. Sino pa isa? Tatlo kayo eh. Pinky, ano ginawa mo? 7 days trial? Nag 7 days trial ka? Pinky, nag 7 days trial ka? O nagbayad ka na? 7 days trial pa lang, coach. After that, mag-a-avail ako kahit hindi pa ako nag-start ng kliyente. I-a-avail Oo, ko. ay, ano mo na siya, turuan kita, tapos sabi mo kanong area ka. Para pag may client sa area mo. Oo. Pangit kasi na pag may client tapos saka lang nagkukumahog eh. So, Pwede mo na siyang practice. apa. Okay, thanks, Mala. Thanks, thank you. Hindi pa po ako nag-apply, pero sige po, sana makaabot tayo ng 5, Carmela. I-request namin kay boss na at least 5 kayo para makakuha tayong 20% discount. Kasi sa back end kasi naka 1.8 siya eh. Unless mag-a-avail kayo, tatanong namin kung pwedeng i-refund or i-return back in a way. Hindi ko alam. Wala pa po, free pa po yan, mami. Kaya i-ano mo na siya, explore nyo na yung 7 days. And kung nagustuhan nyo talaga, nakita nyo valuable, you can avail. Valuable talaga, lalo mag-year end na. Pag-practicean nyo na siya. Okay, let's have a picture and then reach out to me sa mga naka-attend. Sige, mami, avail ka na. O, 5 na kami. Si Miss Emma mag-a-avail. Who else? Si Pinky. Sa mag-a-avail, magkakaroon tayo ng session. Pa-address ko kayo sa training.
training team namin para mas deeper training kayo doon. Ako basic lang eh. Ayoko magpakahenyo sa inyo ha. Gandun lang talaga ako. Okay? Picture na. One, two, three. Hi, Miss Rita. Gusto ni Miss Rita, may picture tayo. Okay. Thanks, guys. See you tomorrow. Bye. Thanks, Karen. Thanks, Mom. Thank you po, Bye-bye. Coach. Thank you. Bye-bye.